Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ito pong Everest na rumagasa diyan po sa NAIA Terminal 1. Kumitil ng dalawang buhay at ang isa nga po doon ay yung bata, Musmus. Malungkot ang nangyaring ito. Naaalala ko yung anak ko na naaksidente rin, nabagok ang ulo, 2 buwan sa St. Luke's. Ayoko nga sanang i-vlog to eh. Kaya lang mga kapatid, sa dami ng mga nag-comments na nababasa ko doon sa social media na ipinapakita kung paanong rumagasa yung Everest na ito diyan sa NAIA. Ang daming mga nagko-comment sa sinasabing siguro, keso drugs, keso lasing, keso out of control ang sinasabi nung driver. At yung iba naman, hindi marunong magmaneho. Yun ang mga sinasabi nila. Naku mga kapatid, ang dami-dami po ng mga comments na yan. Pero itong ipapaliwanag ko po sa inyo, hindi ko lang alam kung meron nang nagkomento nito. Tignan nyo po yung video na yan. Ayan, tignan nyo yan. Ano ang mapapansin nyo diyan sa video na yan? Diba, umandar siya. Ayan, putol na po ito kasi bawal ipakita na nakasagasa eh. Lalong malulungkot yung mga kamag-anak at yung apektadong pamilya. Ngayon, tignan nyo po yung Everest, galing siya sa parking, nakatakbo siya ng konti, mabagal pa, pero biglang bumilis. Ano po ang mapapansin nyo diyan sa Everest na yan? At diyan pa lang mismo sa takbo na yan, malalaman nyo na kung ano talaga ang nangyari. Ngayon ito mga kapatid, hindi pa tapos ang investigasyon, kasalukuyang pang inaalam ng mga kinaukulan ng mga otoridad kung ano talaga ang nangyari. Hindi ko pinangungunahan yung investigasyon ng mga pulis. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo ay kung ano yung nakita ko diyan sa video na yan na napaka-importante na baka mamaya maulit ito kung hindi malalaman nitong mga datihan ng mga driver na gumagamit ng manual transmission tapos ngayon ay gumamit ng automatic transmission na sasakyan. Marami po kasi ng mga drivers ngayon, mga kapatid, na nasanay sa manual transmission tapos gumamit ng automatic transmission. Pero hindi naman sila nagkaroon ng kahit na konting pag-aaral man lang or tutorial man lang sa driving school kung paano imaneho ang isang automatic transmission. Alam nyo po mga kapatid, kapag bago ka palang nakukuha ng lisensya, tatanungin sa inyo ano ang ida-drive mong sasakyan? Pag sinabi mong manual, diyan ka ngayon ite-test drive sa manual. Pag sinabi mo namang automatic, sa automatic transmission na sasakyan ka ngayon, ite-test. Kaya po, kung baguhan kang nagmamaneho, basta wala lang hokus-pokus, sigurado, maraming kaalaman kang makukuha pagdating sa automatic transmission. Pero kung dati ka ng driver, ngayon ay hahawa ka ng isang automatic transmission na sasakyan. At yung sasakyan na yan ay ito pang mga bago ang technology, magkakaproblema po talaga. Mga kapatid, nagkataon po, mayroong Ford Everest na dinala dito sa amin, inayos namin, pinalitan namin ng serpentine belt. Yun lang naman ang problema. Ngayon po, ipapakita ko lamang po sa inyo kung paano simulan ang pagmamaneho ng isang automatic transmission. At ito nga po yung Ford Everest na katulad nung rumagasa diyan po sa NAIA Terminal 1. Ngayon, siyempre, pag magdadrive ka ng isang automatic transmission, unang-una, bago mo i-start ang iyong sasakyan, i-check mo muna lahat yung mga dapat mong galawin. Unang-una, manibela, kung yan ba ay nakalak o hindi, kasi pag nakalak yan, may hirapan ka rin pumihit ng susi. Ngayon, i-check mo rin. Ano lang naman to, yung common lang na gagawin mo, i-check mo rin yung lever mo, kung nasa park, ang handbrake mo, kung okay ang pagkakahila, tapos ang inyong brake pedal, tapos yung inyong accelerator. So, ayun yung brake pedal, ito ang accelerator. Kapag po ikaw ay gumagamit ng automatic transmission at ikaw ay aabante na, siyempre ang unang-una mong gagawin, aapakan mo yung preno dahil hindi mo po maililipat ang iyong lever sa reverse or sa drive or sa neutral kapag hindi mo apak ang preno. Pakita ko sa inyo bibitawan ko ngayon yung paa ko dito sa brake pedal. Ayan. Naka-handbrake naman tayo at naka-park. I-try kong ilagay ito sa reverse. Hindi mo yan mailalagay kahit pindutin ko pa itong shift lock. Okay, hindi ko yan mailalagay sa reverse. So wala ring panahon para mailagay mo sa neutral at sa drive. Para ngayon mailagay ko sa reverse or pumunta na ako mismo dito sa drive, aapakan ko ang preno,
Ayan, nasa drive na ako. Ngayon, kung gusto kong ilagay sa neutral, tutulak ko lang na ganon. Pero itatry ko ngayon na ako'y nasa drive, aalisin ko yung paa ko sa brake pedal dahil ako naman ay naka-handbrake. Tatry ko ngayon ilagay sa neutral. Pwede. Okay? Tapos ilalagay ko sa reverse. Pwede rin. Ako naman ay naka-handbrake. Pag ilalagay ko na yan sa park, pwede rin. Ngayon, mula sa park, ilalagay ko ngayon sa drive. Para ngayon umabante ako, kailangan ko ibaba ang handbrake at bibitawan ko po yung preno. Aabante na yan. Ayan, umabante po tayo. Okay, babalik ako ngayon sa neutral. Ayan, so syempre yan, hindi aabante yan unless ikaw ay pababa or paakyat. Bibitawan ko ang preno ko. Yan, hindi siya umabante. Ngayon, pupunta ngayon ako sa park. Siyempre, hindi na abante yan dahil kakagat na yung ating parking foul doon sa loob ng transmission. Pero, i-handbrake ko na yan. Ano kaya ang nangyari doon sa Ford Everest na siya ay umabante? Ang sabi po sa mga news report ay naapakan daw po niya ang accelerator at dire-diretso po siyang umabante. Kasi mga kapatid, halimbawa, nilagay ko sa drive. Nakaapak talaga ako sa preno. Kasi kung ako'y galing ng park, at inilagay ko sa drive yan, hindi yan malalagay. Hindi gagana. So, para gumana yan, dapat ako'y nakaapak sa preno, ilalagay ko sa drive. Ayan. So, syempre, pag binitawan ko yung preno, alam ko yung nangyayari. Aapak ako ngayon sa accelerator. Kaya hindi pwedeng idahilan na ang naapakan daw niya ay nagkamali siya dahil nalito siya or kung anuman, ay naapakan daw niya yung accelerator. Pero sa totoo lang, nakaapak siya sa preno dahil hindi mo maililipat ang cambio mo kung ikaw ay hindi nakaapak sa preno. Hindi siya gagana. Ngayon, posibleng ganito naman ang nangyari. Nasa neutral na siya. Nilagay niya ngayon sa drive nang nakaapak siya sa accelerator. Pero makikita niyo mga kapatid, meron kayong mapapansin doon sa video na magpapatunay na hindi po totoo na ang naapakan niya ay yung accelerator lang, kaya po siya umabante ng todo. Yun po ngayon ang ipapakita ko sa inyo. Ito pong video na ipapakita ko sa inyo ay galing po sa social media. Ang inyong mapapanood ay opinion ko lamang at pagkaunawa sa CCTV footage at hindi direktang tumutukoy sa aktual na pangyayari. Nung unang tingin ko sa video na to, yesterday, tinitignan ko siya, pinagmamasdan ko, ano ba talaga ang naging problema. Eto na ngayon, mga kapatid, ito, papakita ko sa inyo. Tignan nyo, nung naka-park pa lang, pansinin nyo po yung brake light. Pansinin nyo, nakailaw ang brake light. Ayan, tingnan nyo. Tapos umabante ng halos 2 metro, nakailaw ang brake light. Pero umabante, kung nakailaw ang brake light mo, nakapreno, bakit ka umabante? At nung nawala yung ilaw, nung brake light, biglang lumakas ang abante niya, biglang humarurot, no? Dumamba yung Everest na ito. At marami nga pong naaksidente. Kabilang na nga po, yung 2 namatay. Ulitin ko, habang nakapark, nakailaw ngayon ang brake light. Tatakbo yan ng 2 metro, nakailaw pa rin, pero biglang mawawala yung ilaw, abante. Hindi ko naman sinasabing direkta na ang 2 paa ng driver ay nakaapak sa preno at ang isang paa naman ay sa accelerator. Pero kung ang ilaw na nakita sa video ay brake light, hindi yan iilaw kung hindi aapakan ang brake pedals. Hindi yan iilaw kahit itaas mo ang handbrake mo. At kung ikaw naman ay naka-park light, hindi po ganyan ang trabaho ng park light. Maliwanag na po nun eh. So kung park light yan, hindi yan mamamatay, dire-diretso, naka-park light ka, nakailaw ka. Ito po ay base diyan sa video na nakuha ko po sa social media. Kaya po, hindi pwedeng gamitin ang 2 paa sa automatic transmission. Kaya nga kung ikaw ay nasa stop, ikaw ay nasa traffic, nasa drive ka, alisin mo ang paa mo sa accelerator, nasa preno ka lang. At kapag ka binitawan mo ang preno mo, aabante ka na. Ganun lang po kasimple yun. Pero kung ilalagay mo sa neutral, eto na naman tayo, nasa neutral ka. Okay, naka-handbrake ka. Ngayon, ang paa mo, naka-relax ka. Hindi nakaapak sa kahit na anumang pedal. Pag-aabante ka ngayon, di ba? Aapakan mo ngayon yung accelerator, minsan inaano pa yan, ginagalit pa. Tapos,
Hindi niya alam, nailagay niya ngayon sa drive, ginalit niya ngayon, umabante ng todo. Merong pwedeng pagkakamali pagka gagawin mo yon. Pero kung ikaw ay nakadrive lang at bibitawan mo yung preno, aabante ka na. Alam mo yung nangyayari. Kesa, yung sabi mo, inaantok ka, pagod ka na, nilagay mo sa neutral, biglang naalimpungatan ka, o nakalagay na pala sa drive kasi naka-handbrake ka. Kasi, mga kapatid, kapag yan ay nasa neutral na, konting hawak mo lang dyan, konting kabig mo lang dyan, pupunta sa drive yan. Eh minsan, inire-rest mo pa yung kamay mo doon sa lever. Malalagay mo ngayon sa drive, hindi mo alam. Tapos ire-revolution mo, akala mo hindi ka pa naka-drive, yung pala naka-drive na, aabante yan ng todo. Ang isa pang problema dito, mga kapatid, yung paradahan na yon. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Hindi kasi ako naghahatid diyan sa airport na yan eh. Wala pa ako naihatid diyan. Sundo meron kaya nandoon sa baba. Pero diyan sa hatiran na yan, hindi ko alam na ganyan pala ang design. Na yung mga sasakyan nakaharap mismo sa lobby kapag maghahatid. Siyempre hindi ka naman pang matagalan diyan. So yan yung mga pansamantala ka lang hihinto, ihahatid mo, bababa mong pasahero, tapos alis ka na. Yan naman yung nakita natin doon sa mga nauna na mga sasakyan bago uumandar itong Everest. Di ba? Ngayon mga kapatid, napakadelikado talaga nun. Wala man lang barrier yan na nakaharang doon sa mga sasakyan na yon na kung sakali mang magkaroon ng ganyang problema, marami nang maa-alarma, marami nang maa-aware na, uy, may bumangga, di ba makakatakbo na yung mga tao. Ito, wala. Talagang open na open. O, saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Eh sa mga hotels nga, pag mababalay parking ka, di ba? Nakaharap ba yun pagka ikaw ay hihinto sa hotel, nakaharap ka doon sa lobby? Hindi pwede. Kahit sa mga emergencies ng mga hospital, hindi pwede nakaharap ka doon sa lobby. Pero ito maling-mali, nakita nyo naman. No? Maling-mali po talaga yung design. Sana makita yan nung nagpapatakbo ng airport po natin. Mga kapatid, sa muli po, sasabihin ko sa inyo, yung mga nagko-comments po sa mga vlogs ko na paano daw po ba ang gagawin kapag ka-traffic, hindi na raw ba nila ilalagay sa neutral, pagod na raw yung paa nila, inaantok daw sila. Mas delikado daw na makatulog sila na nasa drive ang posisyon ng yung lever, ng yung transmission. Mas delikado daw yun. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Kung inaantok kayo, huwag kayong mag-drive. Kung pagod kayo, huwag kayong mag-drive. Dati ko nang sinabi sa mga vlogs ko yan. Tignan nyo ang nangyari dyan sa Esitex, dyan sa trahedya sa Tarlac. Ang sabi sa investigasyon, inantok yung driver. Oh, gusto nyo bang ganyan ang mangyari sa inyo? Kasama nyo, pamilya nyo. Kaya kung pagod ka, kung inaantok ka, kung hindi ka well, huwag kang mag-drive. Oh. Ngayon, isa pa mga kapatid, bago ko pagsalitain, isa siyang instructor sa driving school. Eto, tignan nyo po, dahil sa walang mga RFID, itong mga maliliit na kotse na ito, pumila sila diyan sa cash lane. Biro mo, 100 meters. Yung layo, napuno nila yan, kaya pagdating dun sa 2 lanes, nagkaroon ng problema yung bus, sumalpok siya. Yung mga maliliit na sasakyan na ito, makikipagpatintero kayo dyan sa mga malalaking sasakyan dahil lang sa wala kayong RFID. Magpalagay na po kayo ng RFID para hindi na kayo pumila dyan sa cash lanes na nagpapatagal pa ng biyahe nyo. Dahil biro mo, sa haba nung pila na yan, anong nangyari? Diba? Napapila kayo, katabi nyo ang mga dambuhalang mga sasakyan. Yung urban na nasira, di ba? Nakakita na ba kayo ng mga urban, mga high-ace, kapag ka nababangga, ano nangyayari? Parang coke in can. Samantalang yung mga lumang sasakyan, hindi mo basta-basta malulukot. Sabi ko nga kung halimbawa yung sasakyan na nandun, lumang crosswind, lumang adventure, baka ilan lang yung nasawi o sana wala. Kaya lang dahil sa itong mga sasakyan na ito, wala nang suporta yan. Mahina talaga, puro lata. Maging yung SUV, mahina ang body, kaya maraming nadisgrasya. Kaya mag-iingat po kayo. Yung mga may bagong sasakyan, alam nyo naman yan gaganyanin nyo lang yung body ng sasakyan nyo alam nyo na yan Kaya nga magagaan yan Pinanipis ang mga yero niyan. O yung mga lumang sasakyan, mabibigat. Yung body pa lang niya, para na siyang beam, na hindi mo siya basta-basta kayang lukutin. Kaya po, yung mga ganyan ang sasakyan nyo, wala pa kayong RFID, magpalagay na po kayo. Sir Teddy, dito sa Port Everest mo, meron bang mahirap na parte or mahirap na bagay sa pagmamaneho dito? Ay, minsan, yung
nakakahawak ako ng manual, tapos kaya minsan parang nagkakaroon din ako ng litid. Parang gano'n, na nilalagay mo. Aksidente rin. Minsan naiiwan ko nga ito, naka-drive, tapos naka-handbrake ka lang. Oo. Pero hindi siya umaabante. Hindi siya umaabante. Oo. So yan mga kapatid, salamat kay Sir Teddy at pinagamit niya yung kanyang Everest para maipakita ko po sa inyo, maisample ko sa inyo yung naging problema po talaga itong Ford Everest na umararo diyan po sa NAIA Terminal 1 at ikinasawi po ng 2 tao. Kumuha na ako ng instructor, driving school instructor, kasi ang daming mga nakakahawak ng manibela ngayon, ang daming nakakabili ng kotse dahil napakaliit ng down payment, yung iba nga zero down payment pa. Hindi naman marunong magmaneho. Diba? Kailangan marunong ka talagang magmaneho kahit na makalusot ka sa pagkuha ng lisensya. Ang importante, marunong kang magmaneho. Ngayon, ang isa sa pinaka-importante, yung gumamit ng mga automatic transmission ng mga sasakyan. Itatanong ko dito ngayon sa instructor na to, tama ba na gumamit ka ng 2 paa sa automatic transmission? Yan yung isang malaking problema natin kasi minsan yung mga nagdadrive ng manual, tapos mag-a-apply ng automatic, yan yung sinasabi ko sa kanila na pag automatic ang drive ninyo, tandaan nyo isang pa lang ang gagamitin. Isang pa lang. Yung left foot mo, nakapahinga lang talaga. Yung right foot mo, siya yung lilipat sa preno, siya yung lilipat sa gas. Kung preno lang. Kung gas lang. Oo. Ano ang pwedeng maging malaking aksidente kapag ka ginamit mo ang 2 paa mo sa automatic transmission? Yan na yung magkakaroon tayo ng sudden acceleration. Kasi hindi na nalaman yung yung sa paa mo, yung kaliwa mo, yung kaliwa mo nasa preno, yung kanan mo nakabang lagi sa gas. So ang tendency talaga yan. Didiin mo yung accelerator, tapos bigla mong bibitawan yung preno. Yung preno, anong mangyayari? Diretso na yun. May tinuruan na din ako ganyan. Lolo niya nagturo eh. Sabi ko, bakit sinong nagturo sa 2 pa ang gamit mo? Yan sinasabi ko, yung pong pagdadrive ng manual at pagdadrive ng automatic, magkaiba po yun. Huwag niyong i-apply yung nagdadrive kayo ng manual, then magdadrive kayo ng matic. May tamang procedure pa rin doon. Hindi siya pwedeng i-apply mo. Kung marunong ka magdrive ng manual, i-apply mo sa automatic. Kaya nagkaroon ng problema. Preno. Tsaka, kasi sanay tayo sa manual, 2 pa yung ginagamit. So pag in-apply mo doon, ay malaking disaster. Yan nga po yung nangyayari sa atin, yung sudden acceleration. Diyan na nagmumula yun. Mostly po sa sudden acceleration natin, yung matatanda na driver, tapos matagal nag-drive ng manual, nag-apply ng automatic. Ngayon, yun yung sa bangko. Dati ng mga drivers, may mga driver's license na nag-apply ng matic or nag-drive ng automatic transmission, hindi naman pala marunong sa automatic. Oo, magkaiba pa rin yun. Lagi ko sinasabi sa mga student ko, pag nag-drive kayo ng manual, medyo pag-aralan nyo rin yung matic kasi hindi nyo pwedeng i-apply magkaiba yun. Sinasabi ko lagi sa kanila. Then, sasanayin yung sarili nyo, huwag kayong magmamadali. Dahil since sa automatic, lalo na sa automatic, kung nasa patag ka lang na space, gamitin mo lang yung brake, lagay mo sa drive, gugulong na yun, at least nasa brake ka pa rin. Yun yung ginagawa kasi ng iba, pagkaalis mo sa brake, nagmamaneuver ka pa lang, lilipat mo kagad ang paa mo sa gas, gugulong naman yun eh. Kaya maraming nasisirang automatic transmission. Gagasan mo pa kagad yun, di nagmamaneuver ka, so mamamadali ka. Pero kung ginamit mo lang yung driving sa brake, kasi pag nirelease mo ang brake sa automatic, gagana na yun. Makapagmamaneuver ka na, then pag clear na, then tsaka ka mag-apply ng gas. Kuya Jetro, ikaw taga-Morong ka. Papayag ka ba yung mga galing dito sa Antipolo, pababa dyan sa May Teresa na naka-neutral yung automatic transmission? Tama ba yun? It's a big no naman yun. Yun yung tinatawag na nag-pre-wheeling ka. Paano naman yung engine brake mo? So kung nawala na yung preno, di dire-diretso ka na lang. Yung mga manual, ginagawa yan eh. Yung yung mabilis na mabilis tapos biglang traffic, ilalagay nila sa neutral. Para daw makatipid. Hindi, yan nga. May barkada nga din akong ganyan. Ba't mo ilalagay sa neutral? Kung lumusot niya bigla yung preno mo, wala na. Dire-diretso na yan. Ngayon, may nagtanong sa akin. Yun daw drive neutral. Wala naman daw kasi yan sa mga exam diyan sa LTO. Yun yung mga sinasabi ko, wala daw yan sa exam. Sa examination na questions. Dapat minsan kasi dapat siguro i-upgrade rin natin yung yung sa LTO natin mga exam para ma-adapt din. Kasi LTO nagpapa-exam. Actually yung mga lesson na tinuturo namin sa theoretical, galing sa LTO. LTO yun. Then, nai-distribute lang namin lahat ng turo
galing sa LTO, then di-distribute lang namin sa kanya-kanya lang ng diskarte, halimbawa sa ibang part lang. Oo. Pero yung major noon, galing lahat sa LTO. So dapat pala talaga maging mahigpit ang LTO. Oo. Daming Magiging mahigpit kaya ang LTO? hindi natin alam. O teka, masyado na mahaba yung usapan natin. Sa susunod, i-interviewin pa kita para marami talagang matuto ng mga, lalong-lalo na yung mga Defensive. batang driver. O, defensive driving, iba yung offensive, no? Dapat maging defensive driver talaga kayo. Ngayon, Kuya Jetro, anyayahan mo sila, invite mo sila na pumunta dyan sa inyong opisina. Ipakilala mo ang inyong opisina, Kuya Jetro. Dito lang po kami sa LTO Morong. Kami po ay Super 8 Driving School. Mura lang po, hanapin lang niyo po kami. Andun lang, i-google lang ninyo LTO Morong, then Super 8 Driving School. Andito lang po kami to serve you. Maganda dito, tutulungan nyo na rin sila na maka-acquire sila ng driver's license. Yung kagandahan, kalapit natin yung LTO. So, yung processing, mag-guide namin kayo. Pero bawal yung under the table. Walang ganun. Kailangan matuto talaga. I-guide lang namin kayo. Ayun, Huwag kayong mag-under the table. Bawal po yan, bawal. Para matuto talaga Parang kayo. ganito lagi sinasabi ko sa mga estudyante ko, sir, lalo na yung mga tinuruan ko ng theoretical dati. Tandaan nyo, may dalawang advantage at disadvantage yan. Yung mga nagpapalakad. So magpapalakad kayo. Unang-una, magbabayad kayo ng mahal. Pangalawa, wala kayong alam. Anong advantage noon? May alam ka, mura pa binayaran mo. Mura pa. Oo. Yung Yan walang lagi ko alam, sinasabi sa kanila. Di ba? Saka Napakalaki. nakakita na mahal na binayaran mo, Wala pang tapos alam. wala ka pang alam. Makaka-aksidente pa. Pagpalagay mo, may pera ka, mayaman ka, madali sa iyo magbayad. Ang tanong, nung nasa karsada ka, anong gagawin mo? Ayun. Di ba? Oo. Yan yun. Kaya nagkakaroon ng mga aksidente. Ay. Kasi yung defensive, tsaka yung sa batas, di natin alam. O yan, Kuya Jetro, imbitahan kita sa susunod na araw. Sabi mo, dadalin mo naman yung Mirage. Kasi po kami ang gumagawa ng mga sasakyan nitong Super 8 Driving School. Kaya talaga maasahan nyo, pag ginamit nyo yung mga sasakyan na yan, hindi kayo ma-aksidente. Yun nga lang, dito maraming pedal dyan. Kasi may pedal din yung instructor. May preno kami sa May part preno namin. sila doon. Okay, iimbitahan kita, pag-uusapan natin yung tungkol sa defensive at offensive driving. Iimbitahan ulit natin si Kuya Jetro. Kuya Jetro, maraming salamat. Maraming salamat at, po. pinagbigyan mo yung interview ko sa'yo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingatan po.